So hello, ito yung tutorial paano natin gawin yung exam ninyo. So Unity 6, Universal 3D para pwede nyo gamitin sa final project ninyo. So uh, sample, sample exam demo and then create. So, wait lang natin. Okay, meron na tayong Unity project. So, punta sa SAMP, start yung Apache at saka SQL. And then, lang dito sa ating guide is gawa tayo ng folder na ito. So, punta dito sa kung saan naka-install yung SAMP. Then, punta sa htdocs, create new folder. Then, paste ko lang ito. Okay, tapos niyan, blank lang muna yan. Copy na lang din natin ito. Tapos, punta na tayo sa ating localhost. So, localhost, ayan. Then, PHP may admin. Tapos, punta tayo sa new. Then, paste the same sa folder nating ginawa na ito. So, create. After mag-create, balik dito sa guide and then i-copy natin ito, copy, then punta ka dito sa SQL, type natin yan, so ito din, tapos ito din, copy, tapos go natin. Okay, after nyan makikita mo dito meron ng mga tables. So, after nyan, meron dito nakalagay, in users table of your database, look for insert. Click natin si users, insert, and then put a 101. So, 101 sa user ID. And then, tayo na bahala sa sample, sample user, then the password. So, password. Then go. After nyan, balik dito. Okay, meron na tayong user. Tapos dito naman is punta daw tayo ng Visual Studio Code. So, bago import natin yung tawag nito, Visual Studio Code. Hindi pala yung package, Visual Studio Code. So, open ko na lang muna yung open tayo ng VS Code. And then, file, new text file. So, para mapadali, so, ganito na lang. Meron na akong naka-ready dito. Isa-save ko ito. Isa-save ko kung saan naka-install yung SAMP, htdocs, at saka yung folder na ginawan ko. Open natin. Then, let's name it, save PHP inventory. Dapat naka-PHP. So, kung hindi, dapat all files lang. Okay? Then, save. Tapos, new file ulit. Para naman sa get user by ID. So, dito. Nasa na ba yun? Ito. Okay, copy natin. Save. So, dito pa rin. Control V. Okay, save. Then, last. Yung last is ito. So, which is ito. Copy nyo na lang yan. So, hindi ko siya ginawang picture para makopy and paste lang kaagad. So, ano ba file name nun? Ito. Oops. Then, save. Okay, tapos yan, pwede ko na itong i-close. And then, dito is mode of behavior script na tayo. Punta tayo sa assets, tapos import package, custom. Then, yung package file ng exam natin. Then, may warnings ito. So, dapat naka-all yan ha. So, i-check natin yan. So, pag meron ganito, okay lang yan. Kasi, nasa project na yan. Kaya, hindi na naka-check yun. Tapos, wait lang natin. And then, may reload. So, reload.
So, may dalawa kang error dito, but gawan mo na dito sa ating scripts na ito. Punta ka sa equipments na folder, then gawa tayo ng modo behavior script. Tawagin natin equipment manager. So, equipment manager. Okay. So, wait lang. Okay, next is create mono behavior. Ito. So, tawagin nating equipment slot UI. Tapos ito naman. Ayan. So, item pop-up UI. So, tapos, as you can see dito, ito dapat yung i-copy natin na code. So, naka-image yan, hindi natin makakopy. So, punta tayo sa equipment manager. And, start tayo mag-code. But para mapadali ko yung video na ito, so kakopy ko na lang kaagad yan. So, nasa na ba yung mga... Wait lang ha, hindi ko makita. So, ayun, na-paste ko na. And then, dito naman tayo sa equipment slot UI. So, ito yung code niyan. So, makikita ninyo nga dito sa equipment slot UI. So same. And then sa item pop-up UI naman, ito yung unang image. So paste natin. So ito tsaka ito yung sa show item, ganyan. And then punta na tayo sa inventory manager. So sa inventory manager, dito tayo sa inventory manager. And then, wait lang, ang weird ng background music. So, dito sa inventory manager, so, kailangan natin ng remove item by ID. Oops. Tapos, load inventory, save to server. So, ayan. So, paste ko na lang kaagad dito yan. And then, mawawala na yung error sa item pop-up UI. So, save ko itong 4 na scripts na ito. After natin ma-save yan, so, follow nyo lang yan. The same yan dito. So, next is punta tayo kay Unity para ma-implement natin. So, wait natin mag-compile. So, ito yung setup. Attach natin si manager. Si equipment manager. Ayan, equipment manager. Tapos, punta ka sa canvas, bag panel, equipment panel. And then, lock natin si managers na game object para ma-highlight natin itong mga slots na ito at mai-drag dito sa equipment slots. Wait lang, ba't ayaw? Nga pala. Wala pa palang equipment slot UI yung mga slots dito sa equipment panel. So, equipment slots UI. Ayun. Okay. Next. So, pwede lang blank lang ito. Tapos, balik dito sa managers, lock natin, highlight natin ito sila, and then drag. So, tapos, dito sa final instruction, so drag and drop weapon slot, then set the slot type. So, slot type, so si weapon is weapon, si upper armor, si lower armor is for lower armor. And then itong tatlo na ito for artifact. So, para hindi masakit sa mata tingnan itong gawin na lang natin sigurong private. Oops. So, private. Bakit ang tagal mag-tab? Okay, save. Para mawala ito. Okay, next is yung item pop-up UI. Kailangan natin yun. So, punta tayo dito sa
Instructions is nasa canvas. So, canvas, back panel, and then itong info panel. So, see, item, pop-up UI. Attach natin. So, ito yung missing na yan. Yan yung nakalimutan kong i-delete. And then, start natin. So, ito si action dito sa action button. Si delete button sa delete button. Ano pa ba? Sa background, nandito yung stats. Item name text. Si icon. Ang kulang is yung text ni action. And then, ano pa ba? Ano kulang? Try natin i-run. So, may nakalimutan akong i-adjust. So, punta kayo dito sa items na ito. Item scripts. Then, item database sync. Ito is, lagyan lang natin ng 5. Same sa folder ng ating htdocs at saka database. Save natin yan. At saka sa inventory manager, we forgot to call this fetch inventory by user ID. So, dito sa start. So, start coroutine. And yes, save. And then, we're good to go na. Okay, run ko na para ma-test. So, 11 minutes na yung duration ng video na ito. So, walang laman. So, mag-type ako ng 1, 2, 3. Ayan. Tsaka yung mga equipment. And then, try natin mag-duplicate ng isang weapon. Z. And then, let's try to equip this weapon. And save. Tapos, stop. And then, i-run natin. So, dapat mag-display yung mga items at saka naka-equip yung weapon. So, ano ba? Okay, wala. So, check natin yung scripts. Okay, so kanina nagka-problema. Kaya, inopen ko yung item database sync. And then, nag-add ako ng 5 dito kasi yan talaga yung ginawa natin at saka nasa instructions. At saka nagka-problema kasi nga hindi siya nag-update sa ating database dito sa local browser. So, dito. So, ngayon okay na. Nag-update na. Gumawa lang ako ng function. Nag-clear ako kasi nga yung hindi pa ako nagre-record, nagtatry ako nito. So, kaya hindi nag-update yung nasa dito ko sa items. Kaya nagiging blank ito. So, ngayon, after kong i-call yung clear, ito kanina, nag-run ako one time. Then, after ko ma-clear, then, ni-remove ko na. So, ngayon, for sure, gagana na talaga to. Oops. Then, run natin. Para mas makita natin siguro, i-drag, lagay natin dito yung database natin. So, ayan. So, let's try to add. Like, for example, ito, ganyan. And, equip natin ito. Then, after natin ma-equip, save. So, stop. And then, check natin sa inventories. Okay, nandito yung mga data. Okay. Next is, run natin. Tingnan natin kung mariretrieve ba natin yung data na sinave natin. And, ayun. Okay. Update nga. So, ito. For example, mag-add pa tayo ng isang weapon. And, pwede na, hindi natin yan may equip kasi pwede nating ma-remove. Ito naman is hindi pwede ma-remove kasi na-equip natin yan. So, pero pag unequip natin, so pwede natin siyang i-remove. So, add ko ulit. Equip natin ito sila lahat. Ayan, equip natin. And save, tapos stop.
refresh kay inventories. After ma-refresh, try natin i-start ito. So, it means, ito sila naka-equip pag merong 1. So, pag punta natin dito sa atin, ayun. So, yan lang kasi nag 15 minutes na. So, bye-bye.